what's up mga J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's video, i-review na rin natin finally ang isa sa pinaka-solid na gaming smartphone na lumabas ngayong 2026, the Poco X8 Pro. So tara, pag-usapan natin. Mga idol, i-review na rin natin finally ang isa sa pinakamalupit, pinakamalakas na smartphone din na pwede natin makonsider ngayong 2026, which is the Poco X8 Pro. So, ano nga muna ba ang SRP na itong smartphone na to? Pag bibili nyo ito sa mall or sa offline stores, medyo hefty ang kanyang price. Kasi ang SRP neto is almost 19,000 pesos for the 8GB 256, 20,000 pesos for the 8GB 512, 22,000 pesos for the 12GB 512, at meron siyang Ironman edition na 23,000 pesos for the 12GB 512. Pero, eto magandang balita, good news na, magandang balita pa sa online, sa view products natin. So, tap mo yung video, view products, itong tinuturo kong section, nandyan yung link niyan, mura nyo lang makukuha ang Poco X8 Pro mga idol. Pwede nyo siya makuha at a possible price for the lowest price na 13,000 pesos to 16,000 pesos for the 8GB 256GB of internal storage. At syempre, para makuha nyo ng bagsak presyo, diyan kayo bibili sa link natin, may ma-generate pong special voucher para sa inyo. Additional discount po yan na 1 to 2,000 pesos para sa mga consumers natin. Biruin mo yun ha, nag-sale na nga sa online, nanood kayo ng video ko, click nyo yung link, nagkaroon pa kayo ng additional discount. So, yun nga. Isa to sa pinakamalupit na smartphone na lumabas ngayong 2026. Ang ganda ng overall specifications nito, pero syempre pag-uusapan natin yan dito ngayon sa ating full review. Mga ka-J-Vlog, pag-usapan natin yung mga gandang features na pwede natin makonsider dito sa Poco X8 Pro at kung bakit isa to sa the best mid-range smartphone na lumabas ngayong 2026. Display pa lang neto, panalong-panalo na. Nung first impressions ko to, nung hindi ko pa hinawakan yung unit, medyo na-disappoint ako sa screen size kasi maliit, 6.59 inches. Pero nung actual, grabe, ang ganda pala nung overall screen size niya. Para siyang iPhone 16 or iPhone 17 na ang liit ng bezel. So, sobrang solid, very compact, portable, at talagang easy siyang gamitin for one-handed operation. AMOLED display, malaking tulong yan pag naglalaro kayo, and of course, pag nanonood, binibigyan kayo nito ng napagandang color accuracy sa isang device. Resolution, panalo rin dahil beyond 1080p na po ang resolution na ma-offer ng Poco X8 Pro. The protection ng glass is okay din. Corning Gorilla Glass 7 eye protection. Nits of brightness, napaka-solid din. 3,500 peak of nits of brightness siya. Napakataas ang brightness level nito, kaya pwede siyang gamitin sa outdoor. Kahit na direct sunlight, makikita nyo pa rin ng very clear yung inyong smartphone. Ganon kaganda ang display nitong si Poco X8 Pro. 120Hz, very smooth din ang refresh rate na ma-offer niya. Next mga idol, sa operating system. The operating system is Android 16 with HyperOS 3. At meron tong promise syempre na ma-update din to sa mga future OS update ng Android and ng Poco. Pero, ayun na nga, nagamit ko ang Poco X8 Pro, meron pa ring ads. Wow. Nagtatransfer lang ako ng files. Nakakonect siya sa internet, nagkaroon ng ads. Na dapat wala yan dahil hindi ko naman yan ginusto. Diba? And yung file manager is part ng smartphone na dapat walang ads kasi hindi mo naman yan din-download ng libre. Kasama po yan sa smartphone. Sana talaga maayos ni Poco or ni Xiaomi. Ang daming ads. Even doon sa browser nila, sobrang hassle. Yun lang naman ang reklamo ko sa HyperOS. Kasi I think sa MIUI, walang ganyan kalalang mga ads eh. Pero sana maayos nila yan. Kasi I think hindi lang naman ako nagre-reklamo sa ganyang part. Marami rin mga consumers sa comment section na medyo na-hassle din sa ads ng Poco or ng Xiaomi. Pero the UI itself, very clean, user-friendly, napakaganda naman gamitin. Ads lang talaga ang problem. Pero magandang balita, yun nga, pwede nyo itong magamit ng matagal. Longevity-wise, taon-taon nyo gagamitin ang Poco X8 Pro dahil ma-update po ito ng ilang taon. Next is processor. Grabe processor. MediaTek Dimensity 8500 Ultra 4nm processor. So, napakaliit,
meaning power efficient siya, octa-core CPU with a clock speed na 3.7 GHz. Mali G720 ang kanyang GPU na game test ko na to. Hands down. Napakaganda ng performance. Kung naghanap kayo ng isang smartphone na pang gaming, ito na ang magandang i-recommend sa inyo. Panalong-panalo sa laro itong si Poco X8 Pro. Lahat na handle niya ng napaka-solid. Mapa-WUA, mapa-Genshin, mapa-high settings ng COD. Siyempre, ML and Honor of Kings, kayang-kaya yan. So, yun. Isa to sa magandang isuggest sa inyo na gaming smartphone ngayon, 2026. Camera din, hindi rin tayo binigo. Napakalinaw dahil meron siyang 50 megapixel main camera. Hindi lang yon. Yung kanyang camera is Sony IMX882. So, syempre, pag meaning Sony sensor, maganda ang camera performance yan. At yes, magbibigay ako ng mga photo samples later on ng Poco X8 Pro. Napakaganda na ma-offer na camera performance itong smartphone na to. Kahit na more focus is gaming, nakapag-provide sila ng magandang camera sa isang smartphone. At syempre, pinaka-favorite ko, meron itong ultra-wide camera. So, second, it's dual rear camera system siya. Pero again, sabi ko nga sa mga ibang video ko, okay na ng dual camera as long as yung pangalawang lente is ultra-wide camera na nakita natin sa Poco X8 Pro. Ang ultra-wide camera is very useful, lalo na sa ating mga content creators, di ba? Mas wider ang angle, mas wider ang frame, mas better. Hindi na kayo tingin ng tingin sa So, explore natin yung design and build quality nito si Poco X8 Pro as you can see. So, ano siya, I think metal frame and glass back ito finally. At mukha talaga siyang iPhone 16 or iPhone 17 when it comes sa design niya. So, pareho ng placement na nandito vertical camera module, dual rear camera setup din. Meron tayong main at ultra wide camera system. Napaka-slick ng itsura nito si Poco X8 Pro mga idol. Ang ganda, sobrang gaan. Box type siya, very comfortable siya sa grip. At yung kanyang case is okay rin naman. Lagay nyo muna siya. Ayan, para as a temporary case. So, pwede pa nga siyang permanent case eh. Oh, maganda yung nilagay nila, hindi na siya transparent jelly case para hindi siya naninilaw. So, dito naman, tignan nyo sa mga side niya, ang daming antenna band or antenna strip. Sa right side nandito ang ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone we have your IR blaster and microphone. Sa left side wala tayong makikita. Sa baba naman is SIM tray, microphone type C port at speaker grills. And sa bibili na itong smartphone na to, magandang balita, meron siyang pre-installed na screen protector out of the box. So yun nga, sa screen na yan, punch hole display, super smooth nung refresh rate niya, AMOLED at ang taas no nits of brightness na mo-offer nito si Poco X8 Pro. Next, explore natin yung camera app nitong smartphone na to. Since ito rin yung maganda dito, meron siyang outstanding camera performance. So, meron tayo 1x. So, ito yung ultra-wide niya, 0.6 or ultra-wide camera. Meron tayong 2x for the zoom. And meron tayong 10 times digital zoom. Ayan. May mga iba-iba na tayong modes like dual video mode. Pwede natin pagsabayin yung rear at front-facing camera habang nagvi-video. Meron tayong time-lapse, panorama at slow motion. So, meron din tayo dito motion capture, yung parang sa iPhone. Meron tayong aspect ratio, photo resolution, timer settings, and watermark. Ayan. So, yung watermark on natin, ito yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Ayan siya. Picture quality, motion tracking focus. So, ultra-wide camera, 0.6 siya, hindi siya 0.5 ha. Sa video naman, ang pinamax sa resolution niya is 4K up to 60 FPS in fairness naman doon. Marami rin, ito pa yung naka-favorite ko is teleprompter mode. Ayan, meron tayong night mode, shoot steady, aspect ratio. Sa pro mode, ayan, meron tayong pro mode for the camera. Sa portrait, ayan, for background blur. Document to scan your documents. And yun lang mga ka-J-Vlog. Sa front-facing camera yan, meron din tayong portrait mode. Napakalino ng front-facing camera netong si Poco X8 Pro. Meron tayong photo mode and of course video. Sa video naman, wala siyang support for 4K pero 1080p 60 meron po siya. So yun lang yung camera app netong si Poco X8 Pro. Speaker test tayo dito sa Poco X8 Pro. So, dalawang speaker siya or stereo speaker siya. Check natin. J-Vlog, welcome ulit for another content. And for today's video, first impressions review na naman tayo sa bagong labas na Infinix XPod 30E. So, tara, pag-usapan natin. Tablet na naman nalilabas si Infinix at ito yung parang I don't know kung successor siya, parang hindi, pero 30 siya kasi yung
Dati is Infinix XPad 20, ngayon is Infinix XPad 30e. So itong And mga idol, pagdating sa speaker niya, napaka-solid, ang lakas. Kung i-rate ko yung speaker nito, 1 ang lowest, 10 ang highest, ang score ko dito na sa perfect 10. Maganda yung bass quality at ang lakas ng overall speakers niya. Metrics test tayo dito sa Poco X8 Pro. Unahin muna natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. In-display siya. So you can see, napakabilis mag-scan. Diba? Next is face unlock. Oh, diba? Bilis, oh. So pagdating sa face unlock, fast and accurate din.